Update po muna tayo doon sa Bureau of Customs. Si Bombo Isa Cotonera nakatutok doon sa nauna kong pagkasamsam ng ilang mga luxury vehicle na sinasabing pagmamay-ari nitong si Saldico at pagmamay-ari ng kumpanya na nakapangalan kay Saldico. May update po dyan si Bombo Isa Cotonera. Bombo, Genesis, Bombo, ever iginiit ng Bureau of Customs na dumaan sa tamang proseso ang isinagawang pagsamsam sa mga luxury vehicles na iniugnay kay dating kongresista Zaldico sa isang condominium mayan sa may Taguig City. Ito ang tugon ng ahensya matapos igihit ni Attorney Ruy Rondain, abogado ng dating mambabatas, na illegal umano ang pagkuha sa mga sasakyan at may naganap na pamimilit sa operasyon. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, may presensya ng 5 abogado sa isinagawang pagsamsam at nabigyan ng mga ito ng kopya ng search warrant na pirmado rin sa harapan ng mga otoridad. Dagdag pa niya, nagsagawa muna ang pagpupulong bago ang naturang operasyon upang ilahad mga target na sasakyan na isa sa ilalim sa inspection. Matapos ang pagsamsam, isinagawa rin ang inventaryo ng mga sasakyan na nilagdaan din ng mga abogado. Binigyan din ni Bendijo na malinaw na naihatid at naipatupad ang search warrant at na-issue ng Branch of 41 ng Regional Trial Court ng Maynila. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Time po, mabanggit ko na rin, the entire time po, naka-body cam po ang aming mga tauhan, no? Bukod pa po sa, syempre po, lahat po ng tao nandun, halos nagvi-video recording sa kanilang mga cellphone. So, above board po ang implementasyon ng search warrant na ito at malinaw po, no, na meron po tayong search warrant na issued po ng Branch 41 ng RTC Manila. Kaugnay nito, tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Customs sa mga nasabing luxury vehicle. Anya, may mga paunang natuklasan na kawalan na ng import entry ang ilan sa mga sasakyan. At kapansin-pansin din ang hindi karaniwang pagkaka-bulletproof na mga ito na umano'y hindi dineklara at iniuugnay sa mga pinagbilhan nito sa ibang bansa. Dagdag pa ni Bendijo, dahil nasa kustodiya na ng customs ang mga sasakyan, mas madali na nilang matutukoy kung may naganap na misdeclaration o misclassification. Makikipag-ugnayan din anya ang ahensya sa Land Transportation Office upang beripikahin ang mga dokumentong ginamit sa pagpaparehistro ng mga sasakyan at matukoy kung paano ito napasok sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Again po, no, based sa initial findings, yun nga po, no, wala tayong nakitang import entry. Ikalawa, nung tayo po ay nag-implement itong search warrant, atin pong nakita, no, na meron pong kakaibang pagbo-bulletproof itong mga sasakyang ito, na ang suspetsya po natin ay ito lamang po ay nagmula pa po dun sa pinagbilhan overseas, no? At wala rin pong ganong deklarasyon na nakikita ang Bureau of Customs patungkol dito sa pagbo-bulletproof na ito. Ibig po sabihin, tumataas lalo yung suspetsya na ito ay unlawfully imported, no? Ngayon po, dahil po na tayo ay nakapag-implement na ng search warrant, nakuha na po natin ng mas maigi, no, itong mga vehicle number, itong NG number nitong mga to, mas mapapaigting pa po natin yung pagsa-search natin sa ating sistema kung magkakaroon po ba ng ibang posibleng entry dito, no, kapag tayo po ay pwedeng makahuli ng misdeclaration or misclassification. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotonera and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.